Naku, curious tuloy ako. Di ba kayo na-curious? Kasi yung topic ng guest natin from death to life, ibig sabihin ba, nakaranas ba siya ng kamatayan tapos biglang nabuhay? Di ba kayo na-curious sa topic na yun? Kasi kanina na-curious ako, parang si Jesus yung namatay at muling nabuhay. Pero ito kasi mga kaabangers, yung mapag-uusapan natin, from death to life, may dalawang bagay. Bakit nga ba nagkakaroon? May dalawang bagay lang naman yung kamatayan eh. It's either namatay ka physical o naman para kang namang buhay pero para kang patay. Naranasan nyo ba yon? Yung buhay na buhay ka, may kakilala kang gantong tao, buhay, pero yung kung paano siya mamuhay, para naman siyang patay. Alam mo yung walang ka-energy, walang ka-sense of direction yung buhay niya. Ay, yun ay mga klaseng it's either physical death or spiritual death. Pero dito, sa ating mapag-uusapan, mas lalo pa natin malalaman paano nga ba nasabi ng guest natin na from death to life. Yan. So sa death, dalawa. It's either namatay ka. Meron namang mga tao, buhay. May mga kaibigan tayo, buhay. Pero parang walang kabuhay-buhay. Kumusta ka na, brother? Eto, ganun pa din. Okay lang. Walang pinagbago. Or, mas maganda bang kumustahin? Ito, may buhay. Ito, okay ako. Pinagpala ako ng Diyos. Di ba mas magandang pakinggan yun? Pero pag pinakinggan natin yung kasama natin, kumusta ka na? Ito, ganun pa din. Okay lang. Di ba? Parang buhay siya, pero patay. Malamya. So, yung pag-uusapan natin, yung from death to life, nagkakaroon ng death ang isang tao, sabi sa Ephesians 2 verse 1 to 2, because of sin. Alam niyo po ba, ang kasalanan, ito yung nagpapalamya sa atin eh. Ito yung nagpo-push down sa atin para ma-enjoy natin yung life in God. Sabi po sa salita ng Diyos in Ephesians chapter 2 verse 1 to the following. Sige. Sabi po dito, in the past, you were dead because you sinned and fought against God. And verse 2, you follow the ways of the world and obey the devil. He rules the world and his spirit has power over everyone who doesn't obey God. Because of our sin. Kaya nakakaranas tayo na parang wala kang kapayapaan, ang lungkot-lungkot mo, dahil nananahan tayo doon sa taliwas sa kalooban ng Diyos. Taliwas sa buhay na meron na gusto ng Diyos para sa atin. Because life will be found in God. True meaning of life, true enjoyment, fulfillment in life will be found in God. Pero dahil na dun sa kasalanan, napilit na instead na may enjoy natin ang buhay na masaya sa piling ng Panginoon, yung kasalanan yun nagbablock sa atin to enjoy and to know God and to live our life. Yan po ang sabi. Sabi nga po sa Tagalog, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. So, hindi ibig sabihin, pag namatay ka, yung talaga ay, hindi ibig sabihin ng death is pag namatay ka talaga in the physical. Kundi yung death, ay dito, yung death, nakapasok yung kasalanan. Kaya, para kang buhay na patay. Hindi mo na-enjoy yung purpose, yung kahalagahan ng buhay. Kasi iba yung pinipili mo. Pinipili mo yung buhay na madilim. 'Di ba? Yung buhay na instead may enjoy mo yung life, bakit ka kinreate ng Diyos, ano yung purpose ng Diyos para sa'yo. Pero good news mga kapatid, kaya nga yung topic natin from death to life, sabi sa salita ng Diyos sa John 14 verse 6. Sabi ng Diyos, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Yung totoong buhay, kahalagahan ng buhay, yung purpose ng buhay natin na ma-enjoy natin
ay through Jesus. Once we accept Jesus in our life, sabi sa John 6 verse 35, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever's believe in me will never be thirsty. Kaya hindi mo may pag ang sa Diyos tayo lumapit, tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, you will never be hungry. You will never be thirsty. You will never felt lonely. And you will never lack in anything. Because, sabi sa salita niya, I am the way, the truth, and the life. So, for us to enjoy life, sa mga nakakaranas yung mga kaabangers, kung ngayon sa oras na ito, nararanasan mo na para kang buhay, pero walang direction. Buhay. Ang buhay nga lang ba ay pagising sa umaga, magtatrabaho ka, kakain ka, matutulog ka, mamamasyal ka, gagala ka, o ang buhay ay sa Diyos mo masusumpunghan. Kaya mga kaabangers, we must be excited. Kasi yung kapatid natin to, naranasan niyang mamatay, in the sense of it's either physical or spiritual, malalaman natin sa pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. But I believe na ang Diyos ay nagbigay sa kanya ng buhay, ng kasaganahan, buhay na pagpapala, buhay na pagbabago. Kaya mga kaabangers, let us all be excited. I-welcome natin ang ating kapatid mula pa sa Parañaque. Wala pa? Welcome natin siya. Pero, ito naman, papanoorin muna natin ang update ng ating mga pastor from Australia. Mission Trip. Panoorin po natin ang video na ito. Hello mga ka-abangers at mga kapatid. Kami ay papunta sa Corowa. 2 oras ang pagitan nito. At nasa train kami. O, di ba? Ang ganda ng train namin. Salamat sa Diyos. Fish na tayo. May mga aabutin tayo. Mga kapatira. Na ukaw sa mga. Ikaw, ukaw rin pa sa mga. Nagpalain ka na. Wow! Nakaka-bless naman po. Ingat po sa inyong mission, Pastor Dong and Pastor May. Grabe mga kaabangers, no? Imagine that naka-wheelchair pa si Pastor Dong, babiyahe ng 3 hours away just to reach out doon sa nais ipaabot ng Diyos. Diba? Para sa buhay na masumpungan, magkaroon ng fellowship in God. Kaya nga ang tanong, uhaw ka ba sa Diyos na makilala siya? Uhaw ka ba sa Diyos na nagbibigay ng buhay? Are you eagerly seeking to know God? But if we go draw and near to God, sabi sa salita niya, you will never be hungry and thirsty because God, ang Diyos, ang nagbibigay buhay, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kagalakan at kapunuan sa ating mga kakulangan sa ating puso. Kaya mga kaabangers, sa Diyos na ating pinapakinggan sa oras na ito, mas lalo tayong maa-amaze. Kaya itag nyo na yung mga kaibigan nyo, itag nyo na yung mga kapitbahay nyo, yung friends nyo. Dahil sila man din ay gusto bigyan ng Diyos ng buhay. Nakasiya-siya, buhay na sagana. Yan. Ayan na si Tito Samuel. Hello, magandang hapon sa'yo dyan, Tito Sam. Na-miss ka namin. Hope you're feeling well today. Yan. Hello, Tita Kasing. Ayan, pumapasok na yung mga Pasig ladies. Magandang hapon po sa inyo. At hindi na natin patatagalin pa. Dahil ito na yung pag-uusapan natin, ang pinaka-highlight ng ating program. Ang ating segment, ang Real Life, Real Talk, Real Life
Talk, let us welcome our blessed brother from Parañaque City, Brother Noel Tagunicar. Hello. Kuya, magandang hapon. Hello. Sige, kuya, pwede ka bang bumati? Sino mga gusto mong batiin? Hello po sa mga nakikinig, sa ating mga brethren. And thank you, Lord, dahil binigyan ako ng privilege, Lord, na i-share yung mga na-experience ko sa Kanya na mula noon hanggang ngayon nakatanim. And sabi ko, Lord, gusto kita bigyan ng glory in this moment. And maranasan ng mga kapatiran ko, makapagdagdag sa kanila ng revelation ni Lord. Kung ano yung ginawa ni Lord sa atin mula noon hanggang ngayon. Continually. Diba? Talagang inaano tayo ni Lord eh. Yun nga, yung tema ko, yung death to life. Diba? Kasi lahat tayo bilang natural na tao, galing tayo sa, inabanggit nga ni Sister Ria kanina, yung spiritual death. Hindi naman natin naranasan yung physical death kaagad eh. Pero sinilang tayo sa mundo, patay tayo, spirit eh. Nature natin kasi yan eh. Nature natin ang kasalanan eh. Diba? Talagang sinilang tayo, physical, buhay tayo, pero spiritually, patay talaga tayo. Pero the moment, the day na nakilala natin si Jesus, tinanggap natin, dun pa lang umahon yung spirit natin. Yeah. And, thank you Lord, for the privilege, Lord. Lahat kami magkakapatid sa iyo, Lord. Globally, the body of Christ, we are all alive in you. Thank you, Lord. Yeah, yun. Amen! Salamat, kuya. Parang on fire na on fire ka. Pero kuya, ano muna tayo? Our real life talk segment. Wala muna tayo preaching. Pero mamaya, pwede po kayong mag-share sa ating mga kaabangers. Pero kuya, parang may nakalimutan ka namang batiin. Siyempre, yung parents ko, yung mga si Tito Larry, si Melbo, sila, yung wife ko, tsaka yung mga kapatid natin. Yan. Sabi ni Tito Sam, tama, Kuya Noel, bumati po muna kayo. Hehehe. Ayan, bumabati na si Kuya Noel. Kung nakaraan mga kabangers, kung nasumpungan nyo yung segment natin, yung unang nag-guest, nauna ang kanyang magulang. Nung, I think, hindi ko matandaan, last month or sa nag-guest ang kanyang magulang na si Brother Art at Sister Nora Tagunicar. Ngayon naman, ang kanilang anak ang magpapatotoo. Nakaka-bless, hindi ba nakakatuwa from the parents. Ngayon naman, yung kanyang anak. Sige, Kuya Noel, pwede mo ba kaming kwentuhan anong klaseng pagpapalaki ang naranasan mo nung bata ka? Sino yung magulang? Ilang kayo magkakapatid? Your childhood memories. Naalala ko nung bata ako, pinalaki talaga ako nila mama at papa sa discipline. Mm-hmm. Pero not in a natural na magulang, but in a godly way talaga. In a godly way. Bata pa lang ako, kinukwento na nila sa akin ng Bible. Ngayon, bata pa lang ako, kinukwento sa akin ni Papa lagi ang mga, yung testimony nila. Lagi nila yung nire-remind sa akin. Hanggang sa, ayan, nung bata ako, simple lang naman ang, ano ko nun ang buhay ko nun, naglalaro lang, may mga kalaro. Diba? Pero alam ko that time, alam ko na rin yung tama at mali. Dahil lagi ako nire-remind nila mama at papa na ayaw ni Lord yun. Ang inaano nila sa akin yung ayaw at gusto ni Lord, hindi yung ayaw at gusto nila. Ayan, kundi yung ayaw tsaka gusto ni Lord. Yun, bilang magulang, mas magandang ano mo sa anak mo. Hindi yung gusto mo tsaka ayaw mo kundi yung gusto tsaka ayaw ni Lord. Doon mo sila i-align. Yun ang lagi mo sa kanilang i-remind. Kasi pag gusto lang ng magulang tsaka ayaw ng magulang, magtatago pa yung anak Mm-hmm. Diba? Pag nakaharap yung magulang, di sila gagawa ng kalokohan. Pero pagka wala yung magulang, wala naman sila mama di ba? Pero pag gusto ni Lord yung inano mo sa kanila, kahit hindi sila nakaharap, natakot ka gumawa ng kalokohan Di ba? Kasi alam mo si Lord, kahit saan ka magpunta, nandyan. Yun yung nilagay nila sa kamalayan ko before bata pa lang. Hanggang sa lumaki ako,
Kaya nung habang lumali ako sa elementary, mga kalaro ko nun, sanay na sanay sa mga away, sa suntukan eh. Pero ako sabi ko, ayoko makipag-away. Di ba? Parang dinadaan ko na lang sa ano eh. Kahit tawagin akong duwag, okay lang. Oo, okay lang kasi ayoko talaga makipag-away. Nakakatakot manuntok ng kapwa bata eh. So bata pa lang, mayroon na parang nakukonsensya na akong gawin yung mga ganung bagay. Hindi na ako nagde-daring na gumawa ng ganung bagay. So hanggang sa mag-high school ako, nung ano ko, kilala ko Kuya, nung, hmm, pero, sige. elementary muna tayo Huwag muna tayo sa high school. Sige. So, Sige. ibig sabihin, kuya, ang bait mo namang anak. So, hindi ka napapalo? Napalo ako siguro once. Ano ginawa mo? Ba't ka napalo? Ano kasi yun, tuwing alas 6 kasi meron kaming tinatawag na salmo, yung prayer sa family. Eh, nalate ako nang uwi. Hmm. Nalate ako nang uwi no, nalibang kasi ako sa paglalaro. Inabot ako ng 6:30, natapos na yung salmo. Ayun, ko, napagsabihan ako ni mama. Siyempre, parang defensive ako eh. Ang saya nung laro namin magkakaibigan nun. Napalo ako ni mama nun. Simula nun, nagtanda na talaga ako. Sabi ko, naku, mag-alas 6 na, uwi na ako. Ayun. Yun lang yung moment na na-experience kong napalo ako. Tapos wala na. Hindi na ako nakaano. Kasi hindi ko masasabing mabait ako. Hmm. Kaya lang, andun yung yung konsensya. Bata Ah, ka lang, para bang natatandaan mo na parang pag ginawa ko to, nakakatakot. Alam mo yan, parang pag hindi ko to parang hindi matutuwa sila mama. Diba? So parang mas gusto kong gawin na lang to, sundin na lang to para mas matuwa sila. Ayun. Pero alam mo yun, kahit na nakatalikod sila, ayokong gawin yung hindi nila gusto. Dahil alam ko na inano nila sa akin na hindi kay Lord yan. Hindi tama yan. Di ba? Doon nila ako pinalaki. And then, kaya lang, yun, sa susunod mong tanong, doon ko i-share kung bakit nawala ako sa ganong giya. Oo. ka talaga, kuya, sa sa Christian family setup. Mm. Mm. And sabi mo sa school, hindi ka nakikipagsuntukan. So, ikaw yung laging nabubuli? Ha? Ikaw ba yung laging nabubuli sa school? Hindi naman ako binubuli kasi ano naman nasa magandang section naman kami. Wala naman kami mga classmate na mga siga-siga eh. Mga classmate ko din nun, mga mababait, mga disiplinado, mga first honor, Ah, mga medyo matatalinong klase ng bata, yung mga classmate ko nun. Mga formal. Kaya hindi ako mula kinder hanggang grade 6, hindi ako nakaranas ng yung suntukan eh. Wala akong ganong karanasan. Nakikita ko siya sa mga lower sections. Pero yes sa na. mga section namin noon, walang ganong ano. So hindi ako nakaranas noon sa mga classmates ko. Tapos the same time sa mga kalaro ko sa Santo Niño kami noon, sa Parañaque. Pag may nag-aaway, hindi ako nakikisali. Basta't magyayayain ko yung mga kalaro ko na may mga ano rin, may mga toys. Laro na lang tayo kaysa sumali tayo sa away. Di ba? So that time, ayoko ng sakitan na sa kapwa bata, ayun. Ayun, parang mali eh. That time, bata pa lang ako, parang, paano natin may enjoy yung barkadahan natin kung may mga ganyan-ganyan tayo? Diba? Tapos pag nagkita-kita, maaalala mo, nagsuntukan kayo. Di ba? Parang ayoko ng ganong memory eh. So, bata pa lang, iniwasan ko. Tsaka takot akong masuntok. Ayoko makatikim na suntok. That time pa lang, mainam pala yun, yung hindi ka takot dahil sa duwag ka, kundi takot ka dahil ayaw mo ng mali. Ayaw mo Yan. ng gulo. Alam mo yun, ganon. Yun yung karanasan ko nung bata ako. Simple lang kami, no? Ano lang kami, lalaro ng mga takbuhan, taguan, wala pang mga gadgets nun eh. Wala Diba? pang... Wala pang mga gadgets nun. Ano pa yun, Ria? 1980s pa yun. Oh, 19... Wala pa ako nung 1980s. Sige, Ah, mga laro nyo nung 1980s. Sige, kuya, pwede mo bang akong bigyan ng mga laro nyo ng mga... ah.
Ang mga laro namin nun, Ria, may yung tinatawag na agawan bahay. Kaya, Base? oo. Oo, dalawang grupo yun. Sa kabilang kalaban namin, 8 sila, kami 8 din. Tapos meron kaming iniingatang base. Aha. Oo, kailangan lahat kami naka-cover sa base na yun. Kasi pag yung base namin nahawakan ng kalaban yun, wala na, talo na kami. Score na sila. So lahat kami naka-cover sa base na yun. Ngayon, may isa kaming kasama na tatakbo siya. So take note, una siyang tumakbo tapos susunod yung kalaban namin. Ibig sabihin, yung unang tumakbo, siya yung naka-design para i-out, para kainin ng kalaban. Pag nahawakan siya ng kalaban namin na sumunod na tumakbo, out na siya. So Lagi ka ba kailangan kailangan mabilis ka tumakbo. Ano yun, habulan yun. Ubusan yun ng kakampi. Mm-mm. Ganun ang laro namin, ganun kasaya noon. Ang saya naman. Kuya, so marami kang sugat. Oo, ang dami kong ano nun, dapa-dapa. Dami kong ano nun, yung mga sugat sa kuko, natutuklap. Pero masaya kami noon, masaya kami ng mga bata. Kami naalala ko yung generation noon. Alam mo yun, magkakasama lang kayong magkakapwa bata. Ang saya na eh. Sabi ko pag nakikita ko nga ngayon, nalulungkot ako kasi mga bata ngayon kanya-kanya ng mundo Hmm. sa gadget. Alam mo yun? So parang nakaka sabi ko nakaka-miss yung dekada ng 80s hanggang Yeah. 90s. Nakaka-miss talaga siya. Tapos paggabi, hindi pa kami natutulog. Nasa kalye kami. Oo, nasa kalye kami. Masaya kami noon. May mag-iisa lang kaming yung mga cheese curls. Yes. Gano'n kami kasaya noon. Kahit ng mga kasama namin, mga may uhugin pa. Ayan, yan. Oo, gano'n noon. Tapos pag gusto namin pumunta sa mga ibang street, pupunta kami kahit gabi. Ayan. Pinapayagan naman ako nila mama kasi time na yon. Pagkasama ko yung mga pinsan kong matatanda. Pagkasama ko sila. Yun. Wag lang yung alas 6. Kailangan alas 6 nasa bahay ako. Tapos nun, alas 7 pwede akong lumabas-labas pa. Hanggang mga 8, 9, ganyan. 9, uwi na talaga. Kasi may pasok na kinabukasan. Ganun lang yung buhay namin noon. Alam mo yun? Pag may pasok, sa school, naalala ko noon, pag may sumusundo sa aming tricycle driver na hindi kami sinisingil ng bayad. Grabe. Oo, hindi kami sinisingil. Tatay kasi siya ng classmate ko. Hmm. Tapos, si Ronald, isabay na natin pa. Ayan, hindi kami sisingilin ng bayad. Ayan, ganun kasimple yung buhay nun. Sabi ko, naging thankful ako sa Lord kasi naitanim sa akin ni Lord yung ganung karanasan since childhood. Kaya pag naano ko yung mga bata ngayon, nakakaawa kasi yung karamihan ng mga bata ngayon. Hindi nila na-experience yung ganung kasimpleng buhay, ganung kasimpleng taste sa buhay. Kasi karoon ako mga estudyante ngayon, pag walang gadget, nagwawala. Yun lang. Hindi sila marunong makiano sa mga bata. Yung isang estudyante ko, grabe. Ang ano niya, kotse lang, tsaka opisina ng mama niya, tapos school. Hindi daw tumutungtong sa simento yun. Hindi niya alam ang fishball. Ibig Ah, sabihin, oo, hindi siya marunong makiano sa mga kapwa bata. Basta office lang ng mama niya, tapos mga pagkain, tapos school. Yun, kotse. Yun lang ang routine niya. How about kapwa bata? Tinatanong ko siya, wala ka bang ano? Simangot lang yun sa akin. Ito ang generation natin ngayon ah. Kaya sabi ko, napaka-blessed ng generation din noon. Sabi ko gano'n, napaka-simple ng buhay. Kaya lesson ng ano po, ang ano noon eh. Ang ang case ng depression sa mga bata. Napaka-less ng case. Noon, may ganito lang. Sobrang saya na nila. Oo, sobrang saya. yeah. Oo, oo. Ayun, Kaya, yung mga bata, kanya-kanya talaga sila. Bihira ka na lang makita ng mga bata nasa labas. Yung mga bata yes, ngayon nasa online, yes. nakakilala. Pero friends sila, mga online, nakakilala sila ng mga bagong friends, pero online lang naman. Sabi ni Ate Judy dito, mas masaya yung generation noon. Ngayon, Yes. nakakulong na sila. Sabi ni Tita Kasing, ang sarap mo daw magkwento, Brother Noel. Alive na alive, good boy. Di po kayo sure kung good boy siya. Sabi naman, Tito Larry Bautista, kaya nga, ayokong sumali sa laro. Nila kasi hindi ako
Bo! Ginagawa ni Tito Larry. Abangan natin, siya din ay mag-guest. Sabi naman ni Ate, Oo. yung anak ko din, hindi alam ang fishball. Kaya Ate Judy, pakbigyan mo naman ng fishball yung anak mo. Hello from Ruth Todio. Di ko alam kung kilala mo siya. Hi, Sister Ruth. Yeah. I think from Australia. Tama po ba? Hello po. Magandang hapon po sa inyo dyan. So, sige nga mga batang 80s, ano ba yung mga ginagawa nyo noon? Yun lang ba, kuya? Yung mga agawan base? Hindi ba kayo, Meron. di ba nung mga batang 80s, ano kayo? Ano ba? Ano ba yung mga laro ninyo? Yan, tumbang preso, Oh. taguan, Ah. tapos patintero, tapos yung mga text cards. Ooh. Tsaka yung mga tau-tauhan na goma na napitri lang namin sa cheese curls. Goma? Oo, goma siya. Goma Al- na naka impact sa yung may cheese kain sa curls. loob. Sa loob. Oo. Kasi ang naabutan ko nung bata ko, school bukol, di ba may Yes. laruan doon? Nagpipiso. Gusto ko yung Ah, ano lang, yung laruan, hindi yung pagkain. ganon. Ganon lang ang ano namin. Si Ganon lang ang Tito, twist. sabi niya, sorry po, Gen Z daw siya. Wow! Sabi ni Tita, wala piko. Yes, piko. Ano pa? Naranasan mo kuya yung turumpo? Nakapaglaro ka ba? Yes, yun po. Tsaka Hmm. yung Ria, may season na tuwing summer, pumupunta kami sa Talahiban, nanguhuli kami gagamba. Wait, kuya. Di ba Ah, laki Paranaque ka, city boy ka? So, more on ano ka. Pero, buti naman may mga mm. laro-laro ka pa noon. Siguro hindi pa naman masyadong maraming building noon sa Paranaque, di ba? Yes. Ngayon nagulat ako, napadaan ako sa Santo Niño. Ang tataas na ng kondo. Dati yung part doon yung pinagdadausan ng El Shaddai ng Aha. 80s. Talahiban yung malapit doon. Yung mga talahiban doon. Malapit sa Casino Filipino noon. Mm. Tapos, doon, may mga talahiban. Doon kami pag summer. Kukuha kami ng gagamba doon sa talahiban. Tapos Oo, paglalabanin ganun. niyo. Oo, grabe. Ang saya na namin noon. Tumpukan talagang daming bata. Nunood doon sa naglalaban na gagamba. Ito naman, kuya, may mga nag-comment. Hmm. Sabi naman ni Sister May Arizobal Quechua, nila Tita May. Sabi niya, Holland at Chinese garter. Yes, yung mga girls. Yes. Nag-Chinese garter ka din ba? Ay, hindi. Ito naman Mga si kalaro naming babae, nagaganyan. sabi naman Sister Ruth Todio Suka. Baka sungka. Ay, Sungka. sungka. Ay, gusto ko rin yun, yung sungka-sungka. Oo. Sabi ni Tita Sab, tumbang preso. Yes, tumbang preso. Ayan. So, ang saya naman ng buhay elementary mo, kuya. Hmm. So, di ba pag elementary, active ka din ba sa mga activities sa school ninyo? May mga extracurricular activities ka ba nung bata ka? Nung elementary, sa ano ako active noon? May kasisteria. O sige mga kabangers, habang inaayos ni Kuya Noel. Ayan, okay na po ba? Teka, kukuha lang ako ng charger Okay po, sige Kuya Gabi, pakita ko muna. So, grabe batang 80s. Ayan mga nagko-comment yung iba, luksong baka, sipa, at ano pa yung mga laro ninyo. Alam niyo po ba, hindi naman ako batang 80s, mga 90s. So, yeah, para nakapaglaro din ako ng mga Chinese garter, yun. Di ba yung pag nagcha-Chinese, yung tatalon ka, yung lagpas ulo pa nga, yan. Pero ngayon, hindi ko na kaya ata yung mga ganon. Yeah, luksong tinik. Tapos meron pa 'di ba mga kaabangers yung may ano, may coins. Ano ba tawag? Yung ba yung sipa, 'di ba? Yung may ayan, Jack. Yan. Yan, turumpo, tagu-taguan. Yung malungkot dito, yung kablaro naming tagu-taguan, umuwi. Kaya hindi na nahanap yung
Yung kalaro, yun yung mga experience noon na ano, asan na yung kalaro namin? Umuwi na pala yung isa. Yeah, sige. Sige, Kuya Noel, pwede ka magkwento ulit. Hi, Kuya Noel. Yun. Ano yung extra activities mo nung bata ka? Yung ano ko noon sa school, ang extra activity ko noon is simple lang din kami sa school. Yung, alam mo yung parang mahilig lang kami yung grupo ng mga mahilig lang mag-drawing. Oh. Yan. Sa circle namin, hindi ka pwede pagka hindi ka marunong mag-drawing. Ah. Puro lang kami. Kumbaga, di ba may mga circle ng mga first honor, mga matatalino, di ba? Kami sa circle naman namin, kami yung mga laging nakatoka sa mga artworks. Wow. Yeah. Di ako, So, toka ka namin pag magaling ka mag-drawing. hindi niyo katropa pag hindi ako magaling Ganun. Yung mga ganyang kaibigan, tinatabihan ko para magpa-drawing. Yun. Tapos, ano kami, lagi kaming nag-share ng mga drawing-drawing, mga likod ng notebook namin. Ano mga drawing mo? madalas? Mga ano, mahilig kami sa mga wrestling characters nun. Tsaka mga superhero. Dragon Balls, ganun. Actually, Dragon Ball Z, wala pa nun. 90s ang Dragon Ball. Ano ba yung palabas? Ano kayo? Ano ba yun, William? Mga Captain America. Captain America. Old version. Old version. Bioman. Sila Shaiyan. Di nyo nakilala yun. Ano yun, Bioman? Ano yun? Ano sila, yung 5 silang tao, tapos nagtatransform sila into cyborg. Alam ko kasi Power Rangers. Iba ba yun? Iba yung Power Rangers, 90s na yun. Sabi ni Tita, wala, Voltes 5 daw. Yes, Voltes 5. Daimos. Yeah. Sorry po, can't relate. Yung TV po ba ninyo noon, black and white? Yes, black and white. Di sarado pa. Oh, May pintuan. may pintuan. Oh yes, may gate. yung TV para hindi kayo makanood, ganun ba? Ganun nun. Tapos black and white lang. Kuya, may kaaway ka ba sa panonood ng TV? May kapatid ka ba? Wala kasi akong kapatid, solong anak ako. Kaya ako lang. Kami ni Papa nanonood ng TV. Kung dapat hindi na sinasarado yung TV. Kasi ang kaaway. Di ba pag may kapatid, kasi yung mga sa aming relate, di ba pag yung away na namin, yung remote, di syempre, tatakpan mo yung para hindi niya malipat yung channel. Ganun lang naman noon. Pero sa'yo, only child ka pala, kuya. Kumusta naman yung pagiging only child? Yun. Sa akin kasi hindi ko naranasan na mag-isa ako. Although wala akong kapatid sa bahay, pero paglabas ko ng bahay, ang dami kong kalaro. Yes, tapos sinasama ko sila sa bahay. Doon kami naglalaro ng mga toys namin. Naggagawa kami ng mga bahay-bahayan. Ganon. Hindi ko naranasang mag-isa ako kahit only child ako. Lumaki ako sa circle ng mga bata din. Pero kung hindi ka naglong ng kapatid, ganyan? Hindi ako nakaramdam ng ganon. Kasi sabi ko, tuwing matutulog lang naman ako sa gabi, tsaka lang ako nakakaramdam na mag-isa ako . Pero pag gising ko sa umaga, paglabas ko ng bahay, ay, mga kalaro ko . Ano yun? Tapos kahit sa loob ng bahay, hanggang 7:00 ng gabi, nasa bahay sila minsan. Ganon, hindi ako nakaranas na parang wala akong kapatid. Tapos mga pinsan ko, close ko din. Mga kuya, ate, namin. Kaya hindi ako nakaranas na parang mag-isa lang ako. Ewan ko, basta hindi ko naranasan yun. Hindi ako nakaranas na naiinggit sa mga may kapatid. Hindi ko siya naranasan. Actually, inggit, parang wala akong naramdamang inggit sa iba nun . Kasi sabi ko, yun nga isa ka sa pinagpapasalamat kay Lord. Kasi sabi ko, Lord, from the start pa lang, bata pa lang ako, hindi mo na ako dinitry. Wow. Hindi mo ako dinitry. Mabait ka palang only child. Kasi alam ko pag mga only child, mix ng mix ng attitude ng mommy at daddy. Kasi pag mga kapatid, diba, merong isang mabait, meron namang isa hindi. Yung isa naman, lito. So pag only child, sa pagkakaalam ko sa ibang mga only child, halo-halo yung ugali ng only child.
So, totoo nga ba, mga kabangers, si Kuya Noel, naniniwala ba kayo, mabait lang talaga siya nung elementary? Parang hindi ko sure. Ganun ba, Kuya Noel? Ah, yes. Yes. So, nung bata ka pa, medyo ano ka, good boy, behave. Yes. Talaga, wala kang kalokohan nung elementary. Wala akong na-experience na nagawang kalokohan kasi parang ano lang eh, kumbaga sa akin is happy-happy lang. Gusto ko maging Mm, masayang bata lang. So para walang conflict, baka gumawa ng kalokohan. Ganun lang. Ganun lang. Napakasimple lang. Gusto ko maging simpleng masayang bata lang. Ah, yeah. hindi. Yun. Sige, kuya, dahil simple lang yung elementary mo, may gusto ka pa bang i-share na gusto mong hindi mo pa nabanggit sa elementary life mo? Yung ano ko, yun nga, yung tuwing Pasko, pag nangangaroling kami. Yun, isa sa hindi ko nakakalimutan yun, yung pinapayagan ako nila mama hanggang alas 9 kasi caroling naman eh, holiday naman yun eh. So pumupunta kami sa mula Ilaya hanggang Wawa, mula una ng Santo Niño hanggang dulo ng Santo Niño. Ooh, Pupunta kami diyan, nangangaroling kami, naka-experience kami. Maka maka 20 pesos lang kami, tuwan-tuwa na kami. Oo. wow. Oo, simula kami alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. 20 Gra- pesos, tuwan-tuwa na kami noon. Eh, Malaki na bilihan na kami ng ano. malaki na yung 20 pesos noong panahon. Oo, malaki na yun. Tapos ang dami namin, maghahati-hati kami. Yun, Maghahati isa sa, sa 20 pesos. Ilan kayo nun? yes, siguro sa isang grupo, nasa, minsan 5 kami, 6. Hmm. Hati-hatian namin yung 20. Ah, Ano, yun lang na, ano mabibili ng 20 pesos noong panahon? ako iniipon ko. Pambili ko ng, ng toys. Ah, toys. Oo, iniipon ko yun. Kasi bata pa lang ako, mahilig na ako mangolekta ng mga action figure. Oo, yung mga G.I. Joe. Hindi ko po alam yung G.I. Joe. Oo, yun. Mangolekta na ako nun. G.I. Joe. Mga Ah, Matchbox. ayun, Matchbox. Sabi ni Mm. Tito Art, Matchbox. Wait lang, ano ba itsura ng Matchbox? Matchbox. Kotse. Miniature na kotse. Ah, okay. Yun pala yun. Sabi ni Kuya Gabi, nag-comment na, Batang 80s ka ba? Sabi niya, Dimos bago magkaroon ng Voltes 5. Sila yung sikat ng cartoons. Ah, Kuya Gab, ha? Napaghahalataan ka. Sabi ni Ate Judy, anong action figure po hilig nyo ngayong kolektahin? Ngayon? Ngayon. Ngayon, ang mga collection ko is yung nung nakaraan Avengers, Marvel. Ooh. Oo, pero this time mga wrestling action figures. Mga tough guy. Mm. Tsaka mga music icons. Aha. Grabe, may mga nagko-comment dito mga ewan ko, mga Gen Z kasi ako eh. sabi ni, sabi ni AJ, tama, tama. Oh, kakarelate ka kay Kuya Gabi. Ata kayo. Sorry guys. Gen Z kasi ang interviewer nyo today. Okay? Matchbox, ibang brand ng Hot Wheels. Ah, ganun. Kasi kami, puro girls kami, hindi namin alam yung mga ganyan yung Matchbox. Ang alam namin, paper dolls. Ayun, sabi ni Sister May Arizobal, paper dolls. Naglalaro ka din. Ayan. Pero may nagtatanong dito, si Tito Sam naman, oh, elementary pa nga lang tayo eh. Sabi niya, Kuya Noel, baka may crush ka nung elementary. Ay, crush? Wala eh. Wala po yun, hindi yun ang, kahit may mga kalaro kong babae nun. Mm. Sa akin, pare-pareho, babae at lalaki, basta kalaro eh. Simultante masaya eh. Hindi ako nakakaano muna ng ganun dati. Although, sabi ko, uy, cute ng pagtumawa. Ganun. Pero hanggang ganun lang. Sa akin, Mm. basta importante masaya tayo, magkakalaro tayo. Eh, ganun yung consciousness ko noon nung bata pa lang ako. Actually kahit
hanggang early ng high school, ganun pa rin. High school na pala tayo. So, nakukyutan ka lang, hindi kayo Oo. Bakit? Bakit? Ang sa akin kasi parang parang pagka yung nakita ko kasi pag yung mga kalaro ko nagkakaroon ng crush-crush, nagkakahiyaan na. Ay, oo nga. Di ba? Nagkakahiyaan na. So parang nade-distract yung saya. I Mas agree. masarap na walang ganun eh. Masarap na, uy, lahat tayo, body-body. Di Yeah. ba? Lahat tayo, feel. Di ba? Parang ganun. Yun yung So walang nagiging hiya-hiya or nako-conscious. Walang Ah, ganun. Uh, Parang happy-happy lang talaga nung bata. Nung bata pa. kasi talaga yung ganun. Nagpapasimuno kasi yung iba ng sino crush mo. Ah, Instead na friends kayo na nawala tuloy kasi dahil mm, nagkaroon ng crush. Pero masaya din mm, naman yung elementary na may crush ka, di ba? Na parang, uy, ang cute naman niya, ganyan. Admire mo yung tao. Ito naman, sabi ni Kuya Gab, Beyblade pa daw. Oh. ayun, Beyblade. Ay, oo, yung ganon-ganon. Ay, Mm. Ayun. maganda yung Beyblade, no? Ibang malaki yung Mm. Beyblade nila. Tapos, sorry. Nakikita ko na, Gen Z tayo eh. Well, Oo, pupunta tayo sa high school. Baka yan. naman dito, mas exciting yung story ng high school mo. Yes. Tell us something about your high school memories. Diyan, madaming nagbago dyan. Ano yung mga nagbago? High school. Kasi, nung high school ako, nagkaroon na ako ang mga, napalipat kami na dito sa UPS 4. Mhm. Dito sa UPS 4, yung mga pinsan ko, saglitan ko lang din sila nakasama. Mhm. Na kinuha na sila sa Holland, nag-migrate na sila lahat. So, dito ako nakaranas ng mag-isa. Mm. Kasi dito wala akong masyadong kalaro eh. Hindi katulad ng numbers ng mga kalaro ko sa Santo Niño. Talagang konti na sa amin ang 17. Dami nun ah. Ganon kami kadami. Sa batch pa lang namin yun, sa edad pa lang namin, pera pa yung mga kuya-kuya namin. Hmm. So dito, pagdating ko dito ako nakaranas ng ang kalaro ko apat na lang. Oh. Tapos, pagdating ng alas 5, napakatahimik na dito. Di ba, alam niyo naman dito, Ria, di ba? Parang probinsya. Yeah. Oo. Oo, alas 5 pa lang, kuliglig na yung maririnig mo. So, dito ako nakaranas ng magsa. Kaya, pagdating ko sa high school, sa school, doon ako natutong magbarkada. Doon ako Okay. Tapos, doon ako nahilig kasi syempre, kakapanood mo ng TV, di ba? Aminin natin, ang wholesome hindi na nagiging ganun ka-wholesome ang media noon, ang mga TV. Di ba? So, ang nangyari noon, nag-aano ako, doon ako nahilig sa mga music. Doon ako Mm. music. Tapos doon ako nahilig sa mga banda-banda, mga rock bands. Una kong naging influence sa music noon is Beatles. Yeah. Yes, Pero, Beatles. Tapos hanggang sa doon ko nakita yung mga headbang nila. Tapos hanggang pagdating ng 1993, yan, kasagsagan ng high school ko. Oo. Diyan lumabas yung Eraserheads na banda. mm. Nila, yun, naging idol namin ng Eraserheads, River Maya, The Youth, Razorback. Diyan kasi lumabas yung era ng mga Filipino alternative rock. So, doon ako natutong hindi ako nakontento sa mga mainstream music, yung mga sikat. So, sabi ko, gusto ko makilala yung mga underground music. Yung mga metallic music. Mhm. Doon ko nakilala yung hindi nyo kilala yung mga yun kasi wala sila sa mainstream eh. Hindi sila sa mga MTV. May mga sarili silang society ng music. So, diyan ako natutong makinig ng mga metallic music. And then diyan ako sumasabay na ako sa mga beat. Nagpupukpok ako ng lamesa.
mga barbecue stick. Mm. So, hindi ko alam, little by little, na influensyahan na pala ako ng mga ganyang bagay. Diyan Aha. nag-umpisa, diyan nag-umpisa yung, naalala ko yung time ni Adam and Eve, Aha. na may nag-influence sa kanila. Hindi katulad dati na ang linis-linis pa, di ba? Diyan nag-umpisa yung influence ng pattern ng mundo sa akin. Kasi alam naman natin ang topic ng mga rock music talaga, mga satanic music, di ba? Mm. Ang influence niyan is sex, drugs, and rock and roll, tsaka rebellion. Mm. Kasi sabi ko, hindi naman talaga ako rebelding bata eh. Kaya lang yung influence ba ng mga rock stars na yun. Alam mo yun? Yung influence nila. Although may mga Christian rock, kilala natin yung mga Christian rock. Kasi ako nakikinig ako ng Christian rock hanggang ngayon eh. Pero mararamdaman yung spirit ni Lord sa pagiging rockista nila eh. Mm. Kahit iba sa mga mainstream eh, sa mga secular. So, that time, pati yung mga buhok ng Eraserheads, nagaya namin. Mm. Oh, yun. Taylor na sapatos. Bumili kami noon, kami magbabarkada, lahat kami naka ganung pormahan. So that time, nakikita ko yung influence kahit sa pananamit namin. Kahit sa ayaw namin, doon ako natutong yung antisocial, naging antisocial ako. Ah. Yes, natuto ako doon na magalit sa uso. Pag uso, ayoko, dinuduraan ko. Ay, pag party-party, ayoko, hindi ako mahilig sa party. Yung ganun. Gusto ko laging nandun kami sa isang sulok. Pagka may mga school gathering, nandun kami sa isang sulok, nag-iisa. Tapos naka-walkman lang. Ayaw namin makihalubilo yung mga sayaw-sayaw. Ayaw Mm. namin, ayaw namin ng masaya that time. Gusto namin yung maklakan. Ganon. Tapos, hanggang sa ina-influensyahan na yung takbo ng isip ko. Ganun na yung naging mga sinusundan ko. Nangungulekta ako ng mga tapes, mga Metallica, mga Megadeth, mga AC/DC, Black Sabbath. Yan ang mga influence ko noon eh. So, hindi ako musician, pero that time, wala naman akong hilig sa pagtugtog. Ah. Pero unang unang salang namin that time, nag-jamming kami. Hindi ko akalain na makakapalo pala ako sa tunay na drums. Tapos ang tinugtog namin noon yung mga kanta ng mga alternative rock band, Nirvana, Pearl Jam, Radiohead. Yan yung mga una kong tinugtog nung high school ako. Tapos ang mga music niyan about drugs. Mm. Hindi ko alam yung mindset ko, nai-influensyahan na pala ng mga worldly things. Hindi lang worldly things. Talagang mga demonic, ano Mm. yun, demonic activity. So hanggang sa nung high school kami, natuto kaming diyan ako parang nagkaroon ng yung mga barkada ko na involved sa away. Pero ako hindi naman ako nakikipag-away, kaya lang nag-cheer up na ako sa kanila. Mm. Banata mo. Kaya diyan kami natutong yung sumuway sa mga policy ng school, tumatakas. Mhm. Ito pa nga, Sister Ria, may tahi pa ako sa daliri. Ano nangyari dyan? Ano to? Tumakas kami sa school. Tumakas kami sa 7 feet na pader. Niliban ko yon. Tapos may barbed wire. Yay. Yes. Ang problema, kumapit ako sa barbed wire, pag talon ko, hindi ako agad nakabitaw. So, pag talon ng paa ko, lumawlaw yung kamay ko, nakakapit sa barbed wire, hindi ko alam, nakatusok na pala sa pagbaba ko, punit na yung daliri ko. Eh, So, yun. asan na yung paalala sa'yo ng magulang mo yung conviction? Yun. Ano na? Yun. Hindi ko na masyadong nabigyan ng attention sina mama at papa. Ang bigyan ko na ng attention is yung mga barkada nung high school. Kaya sabi ko, alam mo yung kanta ni Cat Steven na Wild World? Hindi ko pa alam yun. Alam ko Justin Bieber. Wild World. Alam mo yan? Always remember you like a child girl. Napakaganda nung meaning ng music na yun kasi tungkol yun sa mag-amay. Hmm. Yung para bang pinapaalalahanan niya yung anak niya na, anak, mundong ginagalawan mo, napakabangis. Hmm. Bangis nito. Ngayon, kung hindi mo papakinggan, yayakapin yung payo namin sa'yo. Mahahawa ka sa mga animals dito sa gubat na to. Ayun, so yun yung, naalala ko lang yung kanta niya.
So, yun yung naging ano ko nun. Naging na-impluensya sa akin yung high school ako. Kahit nga crush nun, wala ako nun. Bawal ba yun? Hindi sa bawal, kaya lang sabi ko, doon ako natutong parang hindi ako naniniwala sa girlfriend-boyfriend system. So, Yes. kuya, wait. Kasi di ba yung mga nag-rock band, rock music band, habulin kayo ng mga chicks. Di ba? Ako, eto yan, Ria, isa pa yan. Actually, kahit sa Rockstars, galit kami. Anong klaseng grupo kayo? Ay, hindi Yes. tinatawag na emo. Hindi Hindi ba kami emo. Ano kami? Metal music. Sa metal. Tapos kuya, may tanong kasi dito. Sabi, kung dahil mahilig ka sa mga ganyang klaseng music, hindi ba yan nasamahan ng mga other vices such as sigarilyo, drugs, or Yan. Eto, Sister Ria. experience it? Ang kagandahan nun, yun yung isa sa natandaan kong ayaw ni na mama at papa. Yan yung hindi ko natikman. Sigarilyo, ever since, hanggang ngayon. Kahit na-involve ako sa mga underground activities, hindi ako tumikim ng sigarilyo. Alak, patikim ako. Yan. Pero hindi rin ako naging drunkard. Pero sigarilyo, drugs, no. Hindi talaga ako. Tsaka babae. Hindi ako tumikim talaga. Kasi sabi ko, eto nga yan eh. Kasi that time, sa underground music, meron kasing dalawang paniniwala. Sa rock band, di ba akala natin porket rockista ka. Babae, drugs, rock and roll, di ba? Kami that time, no. Kasi may mga tinatawag na yung sa underground music. Ang underground kasi, hindi sila naniniwala sa mainstream. Hindi sila naniniwala sa uso, hindi sila naniniwala. Eraserheads noon, nagalit kami sa Eraserheads. Sinuka namin ng Eraserheads, si River Maya. Ang niyakap namin, mga underground music talaga. Ang underground kasi walang sinasang-ayunan yan. Hindi yan naniniwala sa happiness, hindi yan naniniwala sa girlfriend, boyfriend. Wala kami pinaniniwalaan nun. Ang pinaniniwalaan namin nun, sarili namin. So we can, yes. Kaya naming mabuhay by our own pananaw. Hindi namin kailangan sumabay sa uso para maging masaya. Ayun, hindi kami naranasan ko nun na ayoko maging in. Kasi kahit gusto kong maging free ako. Ayokong sumabay sa uso, ayokong sumabay sa flow ng tao. Kaya kong maging isang malayang tao sa sarili kong way. Gusto kong gawin ko, walang aawat sa akin. Gusto kong isigaw yung pananaw ko, walang aawat sa akin. Gusto kong isulat yung gusto ko, walang aawat sa akin. Kumbaga totally no master, no God. Ganun lang naging pananaw ko noon. High school pa lang ako noon, Sister Lia. Grabe, kuya. Yan yung buhay mo ng high school? Umikot lang high school pa lang yan. Wala pa nung college. Umikot sa high school mo ganyang buhay. So, hindi mo na-enjoy kahit even other activities in school such as JS, mga ganyan. Nagjo-join kami sa JS pero alam mo yung parang wala lang, para lang makasali, para lang may grade. Kuya, yung mga kaibigan mo, yung mga kagrupo mong yan, mga kaklase mo sa school? Yes, classmate ko. Tapos, nagsimula lang talaga kami sa mga banda-banda. Simula lang kami. Tapos, yan, parang nangolekta kami ng mga underground music, underground tapes. Tapos, ginamit namin yung aming art. Yan. Lahat kami sa tropa, puro mahusay sa art. Kaya lang ang art namin about darkness. So, kuya, dahil puro darkness na yung kinahihiligan mo, dumating sa point ng buhay mo, kinwestiyonan mo ang Diyos? Actually, hindi ko siya kinwestiyon. Binaliwala ko siya. Binaliwala ko si Lord. Sabi ko, masaya naman ako eh. Masaya ako. May mga barkada ako. Nakakapagtugtugan kami. Nagagawa ko lahat ng gusto ko. Masaya naman ako. Everything's okay. Yan yung sinasabing sa topic natin na death. Kaya pala kanina sabi ko, ang hirap naman ng topic ni Kuya. Kamatayan. Ang saya-saya ng segment na dapat about
From death to life, nung nag-aral tuloy ako, bakit nga ba from death? Kaya pala, Mm. yung napili mong topic. Kumusta Mm. naman yung relationship mo niyan sa magulang mo, kuya? That time, Sister Ria, sila mama at papa, hangin lang. Mm. Hangin lang yung sinasabi nila sa akin. Inaanuhan. Pero hindi nila ako tinigilan. Paalaala about kay Lord. Mm. So, sumasagot ka na sa magulang mo? Hindi naman ako sumasagot, kaya lang, alam mo yun, pagpasok sa tenga, labas dito. Ngingiti lang ako, oo lang. Pero wala lang, walang bigat, walang weight. So, kuya, may napapansin sila sa'yo na nagbago ka? Yes. In ano, sa paano? Sa bahay? Sa bahay, lalo dito sa bahay. Ang bahay namin noon, Ria, parang impyerno ang tugtugan dito. Oh, dinala mo Yes. yun. Yes. Ang tao dito takot dumaan. Kasi, Dahil ang mga tugtog ko dito noon parang tunog sa impyerno. Ganun, ganun. Yun yung tiniis nila mama at papa sa akin. Ganun. At ganun nila ako pinaglaban sa prayer. grabe. Yes, Kahit ang battle dito sa bahay, grabe. kung kasama kita sa bahay, sasabayan kita, ibang tugtog naman, puro gospel. Grabe. Hanggang gabi, nagpapatugtog ka? Yes, hanggang gabi. Eto pa nga, Rhea. One time, tuwing natutulog ako sa gabi, tapos gagalawin nila mama yung mga tapes ko tsaka CD ko, nagigising ako. Grabe yun ah. Buti na May connect, parang may connection ako something dun sa mga music. kuya, grabe nung nakakatulog ka sa ganung musika. Yes, Ka natakot, in-enjoy mo pa yung ganon. yes. Hindi ako natatakot nun. Ang ginagawa ko pa nun, nagkukulong ako sa kwarto, patay ang ilaw. Yun ang tugtog ko. Atrak na atrak ako sa gano'n noon. That time. Tapos gusto ko lagi darkness. Hindi ka, Um, sorry, hindi ka naman na-depress sa mga tugtog mong yan? Stress. Sa akin parang, wow, gusto ko to adventure. Parang kang addict na addict sa horror movie. Parang ang saya-saya manood ng mga ganun. About darkness, Eh. about, ganun. High school pa lang yun, ah. Oo. Nakarinig na ako ng mga ganyang tugtog kasi may pinsan ako, ganyan pinapakinggan. Ang ingay naman ng tugtog na wala naman Yes. naintindihan. Parang nagsisigawan lang na hindi mo Yes. maintindihan yung sabi kong Yes. ganyan. Yan, sabi natin Judy, sabi ng iba ng mga kabangers, katindi naman ang hilig mo. Yung iba ngayon, Yes. kung yung hilig ng mga kabataan, mga K-popers, yung hilig mo naman, impyernong tugtog. Well, Yes. so, gaano tumagal yan, kuya? Ang college, kumusta? Dala-dala mo ba? Yes. Nag-worst siya nung college. Ano nangyari sa'yo nung college? Nung college, pagdating ko ng Philippine Women's University, nag-enroll ako ng fine arts. Lalo nung nag-fine arts ako. Mm. Kasi sa fine arts, dyan ako nakamit ng mga taong walang Diyos. Hmm? Yes, karamihan sa artist, mga walang God na pinaniniwalaan. Di ba, kilala natin sila Leonardo DiCaprio, yung gumawa ng, di ba? Mga walang Diyos yan eh. So, ang Mm. mga Diyos nila yung sarili nila. Diyan ako nagkaroon ng mga barkadang walang God na pinaniniwalaan. May ateista, may may isa akong barkada diyan na naniniwala sa maraming Diyos, mga Diyos ng kalikasan. So, na-impluwensyahan ako lalo. Mm. Tapos, hanggang sa dumating sa point, Rhea, na ang mga music namin about death na. Oh. Ang tawag na doon, hindi na siya heavy metal. Death metal na siya. Tungkol sa kamatayan. Ako ang nagsusulat ng mga lyrics. Tapos, basta nakakatakot ang mga lyrics na sinusulat ko ng buti, hindi ko na ma-recall. Mm. Tapos, ang mga music namin talagang more on about death. Kami yung sa Philippine Women's University, kami yung bumuhay ng metal music doon. Kasi that time, ang mga tumutugtog doon, mga Eraserheads lang. Eraserheads sa amin, pampatulog na lang. Mm. River Maya sa amin, pampatulog na lang yan. Ang talagang gusto namin, more on heavy, mas So, aggressive. Yes. di ba mahilig ka sa ganong music? Paano Yes. the way yung pananamit mo, nakakatakot din? Yes. Ano? Actually, that time, Rhea, ang pananamit ko, hindi naman ako nanamit ng nakakatakot. Kaya lang, natuto ako mangolekta ng mga skull ring. Ah. Yes. Tapos, pahaba yung buhok ko. Pahaba buhok ko ng college. Naka
black na na may mga logo ng mga about death. Bungo, ganun? Ganun. Yes, anti-social talaga yung naging taste ko sa pananamit. Hmm. Tapos, gusto ko yun. Pag yung alam kong parang pinandidirihan ako, nakaka-offend ako sa pananamit ko, gusto ko yun. Ganon yung mga nakasama namin sa fine arts that time. Kasi ang karamihan sa mga kasama ko nun talagang gusto nila yung out of this world na. Mga ayaw na yata sa mundo. Yung mga kasama ko nun. Kasi mga galing din sila sa dispaninghadong pamilya. So, kaya siguro ganun yung nila. Pero kuya, hindi ka naman dysfunctional family. Yes. Paano ka Yes. sa ganung klaseng pamumuhay, ganung Yes. klaseng activities, yung magulang mo lagi kang pinapaalalahan. Yes. Paano na-divert yung puso mo from being mabait, masunurin, na-turn yung heart mo sa ganun? Yes. Ito yan. Para malipat ka sa ganung klaseng yes. Nagkakahilig. Ito yan. Ang isa sa na-check ko sa sarili kung bakit ako nagkaroon ng interest sa ganun. Di ba sabi ko sa iyo ng bata ako, masyado akong soft. Masyado akong parang ayoko ng away, masyadong jolly. Kaya parang naisip ko parang napakahina ko pala ng bata ako. Yun yung naisip ko, napakahina akong klaseng bata. So kailangan kong i-proof sa lahat na I'm also a strong person. Gusto ko makita na matatakot kayo sa akin. Ganon yung naging twisted ng bagay na yan sa utak. Hanggang sa in-embrace ko yung paniniwala na yan. Kuya, paano sumagi sa isip mo na kailangan mo maging strong? Dumating ba sa buhay mo na may nang bully sa'yo na naisip mo I wanted to be strong? Nang bully? Actually, walang nang bubuli sa akin that time kasi lagi ako nasa gitna ng mga barkada ko. Mga barkada, di ba? Kita mo naman, ang liit ko. Pero ang mga barkada ko, mga bodyguard ko, hanggang dibdib lang ako. So, sino man bubuli sa akin that time? Pero what makes you think sumagi sa isipan mo na I wanted to be strong? Kasi dapat diba? I mean, rason na mahina ka. Wala bang nag-stir up ng fire na yan para I wanted to change? Actually, sila mama at papa. Lagi nila ako nire-remind yan. Kaya lang ang nakita ko, hinihingi ko ng sorry kay Lord that time is napaka-tigas ng ulo ko talaga. Yun yung isa sa nakita ko. Pinaka-root kung bakit ako napapunta sa ganun is yung katigasan. Yung gusto kong manindigan sa gusto ko. Ito yung gusto ko Ito ako So gusto mo mag-explore, makalaya sa magulang mo? Yes. Word of God. Hanggang kahit may mga tinanim na sila sa akin. Gusto ko wala mo nang nakikialam. Wala mo nang rules, wala mo nang kahit ano. Napagod ako sa pagiging mabait. Napagod ako sa pagsunod sa rules. Napagod ako sa, alam mo yun, gusto ko munang lumaya. Kalimutan lahat ng standard. Alam po na kuya, ba't ka naging ganyan? Kasi, ikaw lang yung Kristiyano, instead na hatakin mo yung mga kaibigan mo, your bad company, di ba? Sabi nga sa salita, it really corrupt you. So, it corrupt you until college, right? Yes. At ito, Sister Ria, nung college, mas na-involve pa ako sa deeper na kalagayan. Ano ba yun? Yun yung na-involve ako sa communism. Okay. Yes. That time, hindi naman talaga ako rebelde. Kaya lang may isa kasing barkada ko nung college na in-invite niya ako sa isang exhibit, art exhibit. So sabi niya, pre, mga grupo ng mga visual artist, tsaka manunulat, tsaka musikero. Invite kita sa exhibit. Pagpunta namin doon, akala ko mga visual artist, yung pala about rebellion yung tema. Pangalan nung grupo, hindi ko napabanggitin yung grupo, Sister Ria. Sige lang. Oo. So, ang dami naming na-meet doon, may mga taga-showbiz personalities. Mga director. Yes, hindi ko na sila babanggitin. Underground yung kanilang adhikain doon sa grupo na yun. Hanggang sa akala ko, maggagawa lang kami ng mga banner sa rally. Hanggang sa, narinig ko kasi yung may mga patotoo sa akin yung mga in-abuse ng mga military before.
inabuse ng mga pulis. Biro mo, buntis, kinaladkad. Mm. Buntis, kinaladkad ng militar. So sinong hindi magagalit doon, di ba? So, doon ako parang naantig ako doon. Kasi, di ba, that time, galit kami sa system eh. Yung in-inflict na nga ng music sa isip ko, gano'n na nga. Tapos, makikita ko pa ang gobyerno, gano'n yung ginagawa. So, lalong na-trigger yung hatred ko sa government. Yeah. Lalong na-trigger. Kaya may na-comment dito. Buti hindi daw kayo nagkita nila Pastor Walter, Pastor Ruben. Sa Rebellion. Parang yung grupo nyo eh. May isang grupo yung ganyan eh, makikibakan. Yung friend mo, dinala ka pa sa ganun. So, nag-pop out. Ang dami na nag-ano sa'yo. Yes. So, baka nag-lead ka na sa rebellion stage. Nag-ano na ako doon, napunta na ako doon. Kasi nakita ko, hindi ako talaga rebelde. Kaya lang nakita ko yung ginagawa ng gobyerno. Doon ako natutong mag-rebel. Doon ako mag-say no kay Gloria Macapagal-Loob. Yung time na yon. Tapos naging topic namin ng globalization, yung masyadong yung mga mahihirap na manggagawa tsaka mga filmmaker, mga artist lalong lumulubog sa hirap. Ang yumayaman yung mga foreign filmmaker. Yun yung tinapik sa amin noon eh. So, o dyan yung mga kilalang mga manunulat na yan din yung sinusulong nila. So, dito pa lang yun sa city. Yun na Sister Rhea nung sinama nila ako sa kabundukan. Sa bundok. Wait, namundok ka na? Ano yon? Camping? Gawain sa school? Nag-aaral ka pa? Namundok ka na? Oo, estudyante pa ako noon. Namundok na ako noon. At paano yun? Kakapwa mo kaibigan? Kaklase? Yes. Yes. Kasama pa nga yung tatay niya. Kasi ang tatay niya writer. Ginawa niyo sa bundok? Doon namin nakasama yung mga NTA. Mga organization na Tapos, gulat ako noon eh. Unang gabi ko doon. Kala namin mga magsasaka lang yung kasama natin. Nagulat ako yung mga anino nila, may mga Armalite. Mga Armalite. Tapos, sabi ko, iba to ah. Tapos sabi sa akin ng barkada ko, pre, wag ka nang mahigulat. Expect mo na yan. Dito na tayo. Kaya pala naisip ko, nung nasa bahay nila, nandun pa lang kami sa bahay nila, pinaiwan niyan sa akin yung mga ID. Wala kang ID? Sabi niya, wala magdadala ng ID doon. Sabi ko ba, mga magsasaka naman yung pupuntahan natin doon. Hindi, basta to, wag ka na magtanong, walang magdadala ng ID. Wala kang identity? Oh, yes. Kasi ganun daw yun. For safetyness din nila mama at papa. In case na magkaroon ng enkwentro doon. Okay. At least na makukuha ang identity ko. Hindi malalaman kung sino talaga ako. So, ano yung tunghayan mo sa bundok? Ano nangyari sa'yo doon? Nag-drawing ba kayo? Kasi fine arts, sabi mo kuya. Ano ginawa? Nag-ano kami. Nakipag-usap kami sa mga kadre doon. Mga kasama. Mga tinatawag na kasama. Yan. Mga magsasaka sila. Na nakatikim ng pang-abuse at kaya nila niyakap yung armed struggle. Yung armadong pakikipaglaban. Tapos, hindi naman ako humawak ng baril. Ang hawak ko lang is pagsusulat. Kasi nagsusulat din ako. Nagsusulat din ako. Diyan ako in-encounter ni Lord din sa pagsusulat. Okay, sige kuya. Tapos habang nagsusulat kami tungkol sa buhay ng mga magsasaka doon, tungkol sa buhay ng mga manggagawa, alam mo yun? Doon ko naisip na magpapaiwan ako. Ba? Papaiwan, di mo naisip yung magulang mo nag-aalala sa'yo? Ganon kami na brainwash. Hindi mo naisip talaga yung magulang mo? Hindi ko na sila naisip. Kasi ang binrainwash amin, hindi kayo pag-aari ng magulang. Ba? Hindi naman. Pag-aari kayo ng masa. Okay. Kaya ibigay nyo ang buhay nyo sa masang marami.
Ngayon, kasi may tinatawag na, ang komunismo kasi, may tinatawag na komunista at individualista. Sa individualista kalaban dyan, pag yung nakita di ba tayo, spiritual natin tayo tsaka si Lord, di ba? Personal yan. Mm. Tayo tsaka si Lord ang kakarinigan dyan. Hindi sila naniniwala. Mm. Kailangan, alisin mo yun. Ang tawag nila individualista, pagiging makasarili. So para malabanan mo yung attitude ng pagiging makasarili, kailangan mong maging komunista. Kailangan mong ibigay ang sarili mo sa karaniwang tao. So ganun yung naging ko na hindi ako para sa magulang ko, hindi ako para sa sarili ko. Ang buhay ko hindi para maging masaya sa sarili ko. Ang buhay ko para sa masa. So kailangan kong mamatay para sa masa. Grabe yung pinaglalaban mo dyan, Kuya Noel. Kung ako, I mean, in side ng magulang mo, naawa ko sa magulang mo. Yes. Nag-aral ka lahat-lahat, 'di ba? Tapos ganyan lang yung gagawin mo at the end. Kumusta kayong kalagayan ng magulang mo nung time na yun? Ang time na yun, walang alam sina mama at papa. Ano yung paalam mo sa magulang mo na mawala ka, ilang araw ka na sa bundok? Sabi ko lang sa kanila, magsusulat lang ako tungkol sa buhay ng mga magsasaka doon. Yun lang. Tapos ang bala ko nung pangatlong araw o pang-apat na araw ko na, magpapadala na ako ng sulat kala mama. Oh. Na after 2 years na ako bababa. Wow, para ka nag-abroad, brother. Mm-hmm. Tapos sabi ko, dito na rin siguro ako magpapamilya. Mm-hmm. Dito na, kasi ayokong makapangasawa ng, may tinatawag kasi petty burgess. Ayoko ng petty burgess. Mga petty burgess tayo eh. Namulat tayo sa society, nag-aaral tayo. Diba? Tayo yung tinatawag na petty burgess. So, gusto kong makipamuhay sa masang naralita. Sa proletariat mass. So sabi ko, dito ako makikipamuhay sa kanila. At mapapangasawa ko, dito na rin ako. Sa magiging pamilya ko, dito na, imumulat kong pamilya ko sa ganitong buhay, ganitong pakikipaglaban. So dito na kami mamamatay. Yun yung naging mindset ko na. Grabe, kuya. Sabi ni Tito Noel, pagalitan daw kita. Kung kapatid kita talaga, ay nako. Sabinutan mo ako. Kilain talaga kita. Buti na lang kapatid ko hindi ganyan. Nakakagigil yung ginagawa mo. I mean, nakakagigil pero nakakalungkot sa side ng magulang. Hindi ko alam yung nararanasan ng magulang mo. 3 days ka palang nawawala, nag-worry na yun sa'yo. Yes. Ano pa nangyari sa'yo, kuya, dun sa bundok? Yun. Hanggang sa nagkukwentuhan kami ng mga NPA, mga yan. Tapos, nabanggit nila sa akin na si G, ang isa sa kinilabutan ako na parang nag-trigger sa akin na parang ayoko dito. Ano yun? Yung minura nila yung pangalan ni Lord. Sakit yun. Yes. Hindi ko ayokong banggitin yung salita. Nakakakailangan. Pero naalala ko yung mga tinanim sa akin nila mama at papa. Yung mga pangaral nila sa akin about kay Jesus. So that time, naalala mo kilala mo ba si Rico yan? Ay, oo. Yung mga sikat yun. Nabutan ko din naman yung palabas niya. Ano nangyari? Yun yung time na namatay si Rico yan. Nandun ako nun. Tapos, Sabado yun eh. Sabado. Kasama kayo? Hindi, yun yung time na balitang namatay si Rico. Okay. Saturday yun, naalala ko. That time, nag-decide ako na sumama na pagbaba. Sumama na dito sa city ulit. Pwede ka pala baba? Pwede. Pwede ka namang pwede ka pang mag-decision hanggat hindi ka pa naiiwan talaga. Alam mo bakit ako na nun? Kasi that time, binigyan ako, parang binigyan ako ni Lord ng vision. That time, nakita ko, sis, alam mo parang nabubulok silang bangkay. Na vision ko yun sa lugar na yun. Naaagnas. Yun. Tapos sabi ko, parang kinikilabutan ako sa lugar na to. So, hindi ko alam. Siguro go signal na sa akin ni Lord na, Noel, umalis ka na sa lugar na yan. May mangyayari sa lugar na yan. So, nag-decide ako. Tita Malu, yung kasama kong filmmaker. Tsaka si Kuya Oji, yung kasama kong writer. Sabi ko, Kuya Og,
Bababa na ako. Hindi na kami sasama dito. Siguro tutuloy ko yung laban pero ayoko na muna dito, parang hindi ako handa dito sa arms struggle. Mm. So, pagbaba, mama na kami. After 1 month, Sister Ria, Mm. nabalitaan namin, lahat ng kasama namin dun sa platoon ng mga NPA, patay lahat. Patay sila lahat. Nakita ko sa dyaryo. Kung ako naiwan dun, Mm. wala na. Pataba natin kami sa lupa. Alam mo yun? At the same time, nasa impyerno ako, sigurado. Sa impyerno ako nun, sigurado. Kaya ito yung naipamagat ko from death to life. Inalis ako ni Lord sa death. Inalis ako ni Lord sa death. Alam mo yun? Hindi man ako dumaan sa physical death, pero yung spirit ko patay na pala. Hindi ko alam, hellbound na ako that time. Kala ko ganun-ganun lang kasimple yung paniniwala na yun. Kala ko ganun-ganun lang kasimple yung kayabangan ko noon. Kala ko ganun-ganun lang kasimple yung sinupurso ko noon. Hindi ko alam, one day na matapos ang buhay ko, punta pala akong impyerno. Alam mo yun? So, Lord, napakabuti mo. Napaka-nonsense nung pinaggagawa ko sa sarili ko. Pero Lord, sa pagiging nonsense ko na tao, hindi mo ako pinabayaan. Ganon si Lord. Ganon siya ka good. Ganon siya ka loving God. Sabi ko, Lord, you are good. You are good. Sabi ko, praise you Lord. Sabi ko, pag naaalala ko, Paano na-turn yung heart mo? Kasi from rebellion, paano na-turn ka ulit pabalik sa Panginoon? yun ang maganda, Sister Ria. Ganda lang ang tanong na yan. Naalala ko yon. Kasi sila Papa, may friend sila na pastor, youth pastor. Si Brother, kilala siya ni Pastor Dong. Si Kuya Olan. Youth pastor. Magkakasama pa sila. Sa El Shaddai, magkakakilala na sila eh. So, El Shaddai time pa lang, kaibigan na nila Papa yun si Kuya Olan. Tapos, lagi akong ina-approach ni Kuya Olan. Hindi rin ako tinigilan nun. Yung pastor na yun. Hindi ako tinigilan nun. Ano siya, makulit yun, makwento. Kaya nakukuha niya yung attention ko. Siya lang yung nakakapagpatawa sa akin. Hindi ako madaling tumawa eh. Hindi ako madaling tumawa. Naging lonely boy ka na. Wait, kuya. Hindi lang lonely boy. Hardcore. Matigas. Kuya, yan na pa yung pagkatapos mong bumaba ng bundok? Yes. Pagkatapos kong bumaba, nabalitaan kong namatay lahat yung mga nakasama namin. Yung pagbaba ko, in-approach ako ni Kuya Olan. Sabi ni Kuya Olan, Brad, pwede ba kitang ma-invite magsulat ng dialogue para sa isang crusade? Saan Kuya Olan yung tema? About Christian family. Sa isip ko, padoy naman nun. Mga sinusulat kong mga istorya tungkol sa pakikipaglaban. Struggle ng society against sa kumbaga matatawag mong galit laban sa makina eh. Diba? Rage against machine. Ang machine yung government, ang galit yung taong masa. So ganun yung mga sinusulat kong tema noon. So tapos ngayon susulat ako about Christian family. Para bang ang wholesome naman ito? Nakaka-touch ba to? Nakakaiyak? Ay, ayoko namang nakakaiyak naman. Gusto ko yung mga labanan. Yung mga ano. Ayoko ng mga malalambot na bagay. So, sabi ko, sige Kuya Olan, okay lang. Okay lang. Tapos ito, Sister Ria. Yes. Di ba lagi ako nag-iisa that time? Hindi ako marunong makipag-socialize. Ayoko nang masaya. Aha. Oo, naupo lang ako sa isang tabi. Tuwing nagpa-practice sila dito sa bahay, pumupunta sila dito sa bahay, yung mga youth. Pumupunta sila dito, nagpa-practice sila ng sayaw. Nanonood ako. Napansin ko talaga sa sarili ko, nakakatawa na ako. Nakakatawa na ako. Tapos sabi ko sa sarili ko, buti ba sila ang saya? Samantala, bago ako sumaya, kino-question ko muna yung sarili ko. Kasi nung nabasa ko yung communism, lahat ko questionin mo eh. Oo, bakit ka nalulungkot? Bakit ka takot sa dilim? Bakit gusto ko ang Jollibee? Bakit gusto ko lahat? Bakit? So nagiging imbis na enjoyin mo na lang, ito yung gumagana.
nakita ko si Satan dito siya. Dito siya nag-ooperate sa isip. Kaya ang tao hindi maniwala kay Lord kasi ito munang ginagamit. Ito yung binuksan ng communism. So, di ba kay Lord, wag mo nang gamitin ang isip mo, maniwala ka lang. Di ba? Just thank God, don't analyze. Pag sinabi ni Lord na magaling ka na, huwag ka na mag-isip. Mag-celebrate ka na magaling ka na. Di ba? Ang tao kasi, Lord, magaling na ba ako? Bakit ganun? Sabi ni Lord, huwag ka na mag-isip. Just celebrate that you are already healed. Di ba? So, yung nakita ko, ang ginawa sa akin ng communism, ito ang pinagana niya sa akin. Gusto ko maging masaya pero hindi ko kaya. Paano ako magiging masaya? Yung pala, ito yung kulungan ko. Dito ako pinalaya ni Lord. Pinalaya ni Lord ko yung pag-operate sa analyzation. Nilagay tayo ni Lord sa pag-operate sa spirit. That's analysis. So, sabi ko, Lord, tingnan mo itong mga simpleng bata na. Simpleng kabataan, mag-practice lang ng sayaw, nagtatawanan, yung laughter nila, ang saya. Yung mga tunog na naririnig ko sa kanila, ang saya. Samantalang mga nakasama ko noon. Walang saya. Walang saya. Talagang, doon parang nakita ko, hindi ko alam sa mga simpleng kabataan, may inimpart na pala si Lord sa akin. Kaya sabi ko, sa bata matututo ka eh. Kaya di ba sabi, ginagamit ni Lord ng mga bata eh. Yeah. Yes. Ang matanda, mas matututo sa bata eh. Nakita ko. Ang matatanda, bigyan mo na ng malalaking mansyon, bigyan mo na ng mga gagandang sasakyan, hindi pa masaya eh. Pero ang bata, bigyan mo lang ng simpleng candy. Yeah. Sabi ko, ako ang natuto sa kanila. Sabi ko, kaya di ba may kantang masdan mo ang mga bata, ang buhay ay hawak nila, masdan mo ang mga bata, ang sagot ay yung makikita. Di ba? So sabi ko, tinitingnan ko sila. Tapos doon ako nakapagsulat ng tungkol sa bata. Yung pamagat nung sinulat ko niyon is George. Si George is, autistic na bata. Tapos may kuya siya, kinukwento ng kuya niya kung paano siya inalagaan ng kuya niya. Kung paano na-fulfill yung kuya niya sa pamamagitan ng pagmamahal na nararanasan sa kapatid niyang autistic. So doon ako parang nakapagsulat ng mga heartwarming stories. Tapos doon ko na isulat yung dialogue ng Christian family na pinapagawa sa akin ni Kuya Olan. Ayun, nagamit namin sa crusade. Tapos in-invite nila ako sa music. Nag-practice, jamming. Sabi ko, tugtog natin? Ito, mga Hillsong. sa isip ko, Hillsong? Mga tinutugtog ko nun, Sepultura. Iba yung tugtog mo, Hellsong. Hellsong ang tugtog ko nun, Hellsong. Sabi ko, tutugtog namin, For God so loved the world. Sige. Ganun na tugtog namin dun sa yung una kong church. So sabi ko, okay, sige. Kahit na yung isip ko, Noel, ang baduhin yan. Yung tugtog mo. Hindi ka naman ganyan. Pero sabi ko, Lord, gusto ko sumunod sa iyo. So kahit na hindi ito yung standard ko, kakalimutan ko na to. Ayoko na ng standard ko. Dinala ko niyan sa impyerno. So Lord, kahit hindi ito yung standard ko, I want to embrace your standard. So hindi ko alam, as days go by, yun yung pinapakinggan ko, ang nakakasalamuha ko, mga Christian, meron na palang hinuhulma si Lord sa akin. Hanggang sa na-involve ako dun sa church na yun. Involved na ako. Tapos dun na nag-testify si mama. Yung pala, nung time na yun, nung nasa bundok ako, nagpe-pray talaga sila. Wow. Wala ako sa higaan, yung kama ko, nililay hands nila. Tapos, eto pa, Sister Ria. That time, hindi pa rin ako tinigilan ng enemy. Patuloy pa rin niya ako bine-brainwash. Ganon kakulit ang enemy. Kaya hindi tayo dapat, nakita ko bilang Kristiyano, hindi tayo dapat makontento. Ay, Christian na ako, tinanggap ko na si Lord, nag-church na ako. Hindi tayo dapat magkaroon ng ganong mindset. Lord, I want more. I want more of you. Hindi ako kontento sa tinanggap kita. Hindi doon natatapos ang Christian life ko. I want more. I want something strong. So sa yung time, yung sinaaniban ko yung church na yun, nagda-drums na ako sa music team, pero nagko-compromise pa. Pa rin ako sa underground music.
Biro mo, a-attend ako ng service. Ang tulog ko 2 hours lang kasi galing ako sa gig. Galing ako sa gig. Sa Laguna pa. Tugtugan ng mga metallic music. Tapos kinabukasan alas 8, attend ako service, tugtog sa sa church. So sabi ko, parang mali. Sabi ko, Lord, gusto ko ma-experience kita. Ayokong ma-experience ng activity lang. I don't want only activity. I want something real. Something firm, something strong. Hindi Diyos ng mahina. Diyos ka ng malalakas. As a Christian, you are strong. Yeah? So, sabi ko, biro mo, ang mga kasamahan ko nun sa banda, pinagtatawanan nila ang Christian music. Badulgaw, simbahan. So, sabi ko, hindi totoo yan. Kailan ka kuya nag-stop na? Kailan ka nag-stop sa ganung gawain? Ito, kasi Syria, nag-transfer ako sa ibang church. Kasi yung church na inaanohan ko dati, hindi nila ako nire-review. Hindi nila ako nire-review. Hindi nila ako chine-check. So, sabi ko, hindi yun mali ng mga leaders. Ang may mali doon. Pero sabi ko, Lord, gusto ko yung something na magko-correct sa akin. Yun ang hinahanap ko. Ayoko ng something na, uy, ang galing, ang saya. Yes. Gusto ko yung something na may magko-correct. Something military. Doon ako nasanay eh. Sa dahab ka. Joke lang. Ano nangyari sa doon? Paano na-stop? Ito, si Syria, nag-pray kami ng ibang church. Tapos napapunta ako sa Cornerstone. Yung si Syria, walang masyadong, ang konti ng tao. Napaka-konti. Pastor lang, tapos yung pamilya lang niya. Tapos kami lang nila mama at papa. Hindi madami yung tao. Pero masasabi kong na-experience ko si Lord. Praise God. Doon ako sinolo ko ni Lord. Doon ko siya narinig. Sabi pa nga nung isang kasama ko. Kasi nagtutugtog kami, pa-practice kami. Sabi niya, Brad, alam mo, nag-discern niya ako, naramdaman niya ako. Sabi niya, Brad, hindi tayo dito banda. Worshipper tayo. Kasi yung pala, ang nakita ko, ang pagtugtog ko pala sa Lord, not to worship, but to perform. Amen. Sabi ko, dito ako dahil marunong ako mag-drums. Nag-perform lang pala ako. Yung pastor pa naman namin doon, sensitive. Pag naramdaman yung nag-perform ka, umaalis yun. Umaalis. Yes, sa gitna ng praise and worship, umaalis yun. Pag naramdaman yung performer ka lang, hindi niya naramdaman ng banal na espiritu, maalis talaga yun. So sabi ko, doon ko na-encounter ang banal na espiritu. Na habang tumutugtog, Lord, it's not about me. Hindi na ako conscious sa sarili ko. Ang consciousness ko na ikaw. Ang consciousness ko ng kagandahan mo, Lord. Wala na ako dito sa mundo na to. Ikaw na mundo ko, Lord. Ayun. Dinala mo ko sa mundo mo. Inalis mo ko dito sa reality ng mundo na to at dinala mo ko sa truth. Mas powerful ang truth kaysa sa reality. Amen. Sabi ko, Lord, I want to experience you more and more. Hanggang alam mo, Sister Ria, na-experience ko nun. Tumutugtog kami, 3 piraso kami sa music team. Ang nagigitara sa amin, pastora na hindi pa ganun kagaling maggitara. Pero naramdam ko si Lord. Sabi ko, pag pinikit ko yung mata ko, bakit ganun? Para kami nasa arena. Parang ang daming tao. Tapos lang kami, tapos pamilya lang niya, tapos sila mama at papa. Pero pag pinikit ko yung mata ko, parang ang daming tao, parang ang lawak-lawak ng lugar. Tapos parang kasabay kaming kumakanta. Sabi ko, anong lugar to? Sabi ko, parang wala na kami sa mundo. Parang wala kami sa mundo. Doon ko na-experience yun. Sabi ko, Lord, this is you. Dito ko masasabi, this is God. Diba? This is God. How dare ang isang tao na sabihin walang Diyos? How dare ang isang tao na sabihin, mga Kristiyano, ang hihina naman yan, hanggang simbahan lang. How dare ang isang tao? Sabi ko, when you experience God, this is God. Yes. Masasabi mo, clapping of hands are not enough. When you experience God, you will shout. You will say, hallelujah. This is... Alam mo that time, Sister Ria, sabi ko, dun sa dati kong church, hindi ako nagtataas ng kamay.
Kasi hindi ako, sabi ko, bago ako magtaas ng kamay, gusto ko ma-experience yan. Mm. Gusto ko totoo ko pag tinaas ko yung kamay ko. Alam mo yun? So, hindi ako nagtataas ng kamay. Pero that time, sabi ko, kahit nasa drums ako, sabi ko, Lord, hindi ko mapigil itaas ang kamay ko. Mm. Umi-stop na ako sa pagtugtog. Ang ginagawa ko na. Hindi ko na. And then shout. Ano yan? Sabi ko, that day, pag nakita natin si Jesus, hindi tayo papalakpak. You will shout. Amen. You will So, shout, you will fly. You will shout. Sabi ko, sige, Sister Ria. so ngayon, Kuya, Hmm. ngayon, dahil na-encounter mo ang Panginoon, ano na ang kasalukuyan mong ginagawa? Yun. Ito pa, Sister Ria. Papunta dyan. Ito yung muna yung step. Hmm. That time, kontento na ako sa pagtugtog. Mhm. Masaya ako. Masaya. Worship. Di ba? Masaya. May isang pastor, kinarek ako. Sis. Mm. Sabi niya, pagkatapos ng praise and worship, dinala niya ako sa isang sulok. Sabi ng pastor ngayon, Brad, hindi ka makakaminister ng soul. Mm. Biro mo, Sister Ria, with all your heart, you give thanks and praise sa pagtugtog, tapos sasabihan ka ng gano'n. Mm. Sabi ng pastor na yun sa akin, hindi ka makakaminister ng soul. Pero Yeah. alam mo, Sister Ria, alam mo, ito ang narinig ko. Hindi ko narinig yung condemnation. Narinig ko love. Narinig ko love. Sabi ni Lord sa akin, well, I want you to grow up. Yeah. I want you to grow up. I want you na wag kang mag-stick lang sa drums. Wag kang makontento dyan sa music instrument. Because the praising instrument is already inside of you. Hindi nakakulong dyan sa drums mo. Wag kang nakastack lang sa... Kasi sabi sa akin ng pastora, wag kang nakastack lang sa drums mo. Nakikita ko, nararamdaman ko, nakastack ka lang sa drums mo. So nakakulong ka lang dyan sa music instruments. How about pag walang yung music instruments niyan? Can you worship God? So sabi ni Lord sa akin, don't be stuck on that instrument. Because I'm already inside of you. And wherever you go outside the church, praising and worshiping God, it's inside of you. It's continually playing inside of you. You continually hear it kahit nasa trabaho ka, kahit nasa public place ka, nasa jeep ka. Alam mo yan, isa pa sa encounter ko, Sister Ria, that time yung mga tapes ko, mga metallic music, natuto kong sunugin. 1,000 ang isa nun, collection ko na yan. Sinunog namin sa kahon. That time na-encounter ko si Lord sa kanta. Alam mo yung One Way Jesus? Mhm. One Way Jesus, you're the only one. Diba? You Yes. are the way, the truth, and the life. Yes, nagpaulit-ulit sa akin yung kanta na yun. Nagrema sa akin yun. Sabi ko, Lord, kahit saan ako magpunta, naririnig ko yung kanta. Wow, praise God. Yes, tumawid ako ng kalsada, tignan ko ang stoplight, tignan ko ang mga sasakyan, tignan ko yung mga tao sa paligid. Yun ang naririnig ko. Mm. Tapos sabi ko, bakit ganun? Parang, nandito lang naman ako sa jeep, pero bakit yung saya ko parang overwhelmed? Parang wala ako sa mundo. Parang dinala mo ako sa ibang lugar doon. Sabi ko ganun. So sabi ko, it's the Holy Ghost. Sabi ko, thank you Lord. The move of the Holy Ghost. Yun yung magbabago talaga sa'yo. Hindi ko kaya baguhin sarili ko noon eh. Diba? Nag-involve na ako ng malalim sa church activity eh. Pero bakit ganun? Parang pag wala yung mga ka-church ko, nagko-compromise pa rin ako. Pero unless ma-experience mo ba ng Espiritu, Amen. papatayin talaga niya yung kasalanan. Doon mo masasabing from death to life talaga. Wow. Talagang, kaya yun, Sister Ria, na ano ko, yung kinorek ako ng pastor na yun. Doon ko na-realize, sabi ni Lord sa akin, well, share the gospel. Mhm. Kasi may mga kabataan kaming hinahawakan dito sa UPS 5, yung isang art gallery dyan. Nagja-jamming kami ng mga kabataan, tutugtugan kami. Sabi ni Lord, huwag ka nang makontento sa pagdadance. Ikwento mo ako, Noel. Maririnig mo si Lord eh. Binabanggit niya yung pangalan mo eh. Manuel, I want to speak to you. I want to speak to you. Tell the gospel unto them. Alam mo yan? Maririnig mo yung si Lord eh. Binabanggit niya talaga yung name mo.
Kasi talaga si Lord, personalan talaga makipag-deal yan. Diba? Personalan siya, sabi niya, Noel, I want you to share the gospel. Okay, Lord. My King, I honor you, Lord. So, Ngayon, kuya, masasabi mo pa ba na are you living in the death or are you living in the life now? Ano masasabi mo sa mga ka-abangers with at least 5 minutes, kuya, based doon sa from death to life? yes. Ang maano ko sa kanila is, huwag tayong makontento talaga na, okay naman ako, active naman ako sa church. Don't be content to that. Don't be content na, masipag ako. Diba? Don't be content. Hunger more. I-ask mo kay Lord, Lord, I want more. Nakapagdaos ako ng activity, nakagawa ko nito, nagampanan ko lahat to. Lord, I want more. I want more. Hindi ako kontento dito, Lord. I want more of you. Diba? I want to experience shouting. I want to experience total freedom. Lord, yung tipong makakalimutan ko na yung sarili ko, tipong makakalimutan ko mga achievements ko, yung tipong makakalimutan ko lahat ng mga kabutihan ko, at ang maaalala ko na lang, kabutihan mo na lang. Totally, Lord. Kasi sabi ko, alam mo, Sister Rhea, pakwento ko lang, share ko lang. May mga visions ako about the rapture. Mm-hmm. About the rapture, sabi ko, Lord, on that day, when we all meet you, Lord, we will shout. We will shout. Makakalimutan ko na si Noel. Makakalimutan ko na si Mama at Papa. Makakalimutan ko na lahat. Si Jesus na lang ang consciousness mo. In the end. In the end, you and Jesus na lang ang magkikita. At doon mo makikita, ang sarap makita. Sabi ko, Lord, gusto ko makita ang smile. Gusto ko makita yung smile mo, Lord. I want to see your smile. Hindi yung physical smile. Kasi ngayon pa lang, makaramdaman mo na yung smile ni Lord. Hindi mo nakikita yung mukha ni Jesus, may balbas, nakatawa. Hindi yun. When you close your eyes, and when you praise God, you will see His smile. Yung masisense mo yung smile ni Jesus. At masasabi mong, Noel, you are mine. Yeah. Doon ka magtataas ng kamay. Hallelujah! Woohoo! Praise you, Lord. Doon ka mag-shout. Ano mo yun? Sabi ko, Lord, this is you. Thank you, Lord, that you set me free from death to life. Amen. Yun yung ano ko eh. Ma-experience mo more and more ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu. Kasi si Lord talagang, ang ano ng love ng God. Kasi, biro mo, yung time umakyat siya physically, hindi siya nakontento. Iniwan niya sa atin ang banal na Espiritu. Para hanggang generation natin ngayon, kasama niya tayo. Diba, sabi ko, Lord, you are good. Hindi ka man namin nakasama physically, pero by Spirit, kasama ka namin lahat. Salamat, Panginoon, sa banal na Espiritu. Kung ano ang na-experience nila Pedro noon, na-experience ka namin ngayon. Sabi ko, Lord, you are good. Sabi ko, doon pa lang, every day, when you go to worship God, woohoo! Praise you, Lord God. Diba, talagang, you are God. Hindi ka pwede may pagpalit sa kahit ano dito sa mundo. Wala na. Patay na kami dito. Buhay kami sa iyo, Panginoon. Amen. Anong i-offer ng mundo sa iyo? Wala ka na. Okay, masaya. Masaya yan. But Lord, ikaw ang aming kalayaan. Ikaw ang aming freedom. Ikaw ang aming peace. Hindi namin malalasahan ang bagong sasakyan, bagong bahay kung wala ka. Meron nga akong sasakyan, meron akong masasarap na pagkain. Kung wala ka, walang lasa lahat. Pero, ikaw, Jesus, ang aming panlasa araw-araw. Ikaw ang nagbibigay ng buhay kung bakit kami nakakapag-enjoy. Without you, we cannot enjoy life. Amen. Lahat. Sabi ko, kaya Lord, ikaw ang source kung bakit kami nag-enjoy. Ikaw ang buhay namin. Kaya sabi ni Jesus, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, the life. Yes, Lord, ikaw ang truth. Amen. Everything about us here on earth are lies. Yes. Outside you are lies.
kung tungkol sa amin, it's considered lies. But in you, only you are the only truth. Ikaw lang ang katotohanan, Lord. Ang lahat ng patungkol sa amin sa mundo na to, kalokohan to. Kalokohan to. Lahat ng kakayahan namin, galing namin, achievements namin, lahat ng standards namin, alam namin, it's all lies. Kaya sabi, yung John 14:6, Sister Ria, napakabigat. Alam mo yan, napaka-weighty. Pagka na-experience mo siya. Sabi ko, Lord, sabi ko, kaya mo nasabi na ikaw ang daan ng katotohanan ng buhay. Hindi kayang sabihin ng tao yan. How dare ang mga Jewish priest noon na hindi naniwala sa salita na yan. Kasi when you hear that, yung kataga na yan, doon mo makikita, hindi tao itong nagsisalita na to. Amen. God. This is God. It takes God para sabihin ng mga kataga na to. Diba? Hindi to kaya sabihin ng tao. Kuya, kung babalikan lang natin mga kaabangers yung buhay ni Kuya Noel from doon sa lugmok, sa rebellion. Ngayon, hindi natin maawat mga kaabangers, 4:00 na. Papuri at pasasalamat ni Kuya Noel. Grabe, na ma-experience niya yung from death to life. Hanggang madaling araw tayo dito. Talaga natin yung goodness ng Panginoon, pero hanggang 4:00 lang tayo, Kuya Noel. Yan, sabi dito ng mga kaabangers, sabi ni Tito Sam, basahin ko lang kasi ang dami na nilang comment Sabi, kung gusto mo pala ng correction, Kuya Noel, dito sa atin, banat, binat, buto, bakbak. At na-excite ako sa another chapter ng buhay mo dito sa panibagong dimension na inilalagay sa'yo ng Panginoon. Sabi ni Tito Sam, alam mo Kuya Noel, nang makita kita, you're so tahimik. Pag di kinakausap, di magsasalita. Ngunit ang daming laman ng utak mo at malalim ang naranasan mo sa buhay at sa Panginoon. God never give up on you, a miracle waymaker. Ayan, sabi ni Pastora Jo, ang pinakamalagang instrument sa pagsamba ay ang puso natin. And sabi naman ni Tito Sam ulit, Kuya Noel, kahit maliit ka, you are a giant in the eyes of God. You are fearfully and wonderfully made and loved. Sabi niya, you will be used para sa kabataan. How great is our God sa buhay mo. You will be a great influencer, a great minister of God. In Jesus' name, amen. At dito pa lang sa lupa, ay langit na rin. We can shout for joy, sing His praises, lift our voice unto the Lord. Yan, your talent, your resources, in all of you, you can use it for the glory of God. Kaya maraming salamat, Brother Noel. At alam ko, mga kaabangers, simula pa lang to ng buhay ni Kuya Noel, abangan pa natin yung mga kwento ng buhay niya. Kasi may gagawin pa ang Diyos sa buhay niya. Lalo na ngayon, kasama na natin si Kuya Noel sa gawain natin sa Panginoon. Merong panibagong shifting, transition sa buhay niya. Kaya sa mga nagre-request ng part 2, tingnan natin sa mga susunod na kabanata ni Kuya Noel. Kasi ngayon, meron siyang bagong transition sa buhay niya. And naniniwala ako na sa mga nakapakinig ngayon, wag na talaga tayong dumaan pa doon sa madilim na landas. Kasi ang lungkot. Pero sabi nga sa salita ng Diyos, I am the way, the truth, and the life. Kaya salamat sa magulang na walang sawang nanalangin. Sabi nga, the prayer of the righteous, yun talaga pinapakinggan ng Panginoon. May kapangyarihan ang pananalangin. Lalo na kung meron kayong mga kaabangers na mga anak dyan na nagwawala, nagre-rebelde, nag-e-explore anong ginagawa. Huwag po talaga tayong manawa na manalangin. Kahit wala sila, sabi nga, kama pa nga lang pinagpipray, grabe yung prayer of a parent, a prayer of a righteous is being heard by God. Kaya, Kuya Noel, alam mo ba, may gustong magmensahe sa'yo sa hapon na ito. Yan. Kaya, Kuya Gabi, let us watch this video. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kabangers. Ako po si Daddy Bautista.
sabihin ko lang kay Noel, kaya niya yan. Kaya ni Noel yan. Go lang. At ituloy mo lang yung paglilingkod sa Panginoon. At mabigyan ka ng biyaya ni Lord. Wala akong masabi, kundi doon lang. Sige, okay. Nakakatuwa yung spirituality. Sabi niya, go, go, go lang. Patuloy tayo sa paglilingkod. Ano masasabi mo sa kanya, Kuya Noel? Yes, wala is living testimony. Yes, kasi maganda rin ang testimony niyan. Yes, abangan natin yan. Kasi nasubaybayan ko yung dati niyang life. At nakita ko yung, sabi ko nagtataka. Hindi kaya ng tao gawin to. Hindi na lang Kuya Larry na transformation. Hindi kaya ng tao gawin to. It takes word of God. Amen. Kaya, praise God sa buhay ni Tito Larry. Itong ganon. Wow! Magkakasama tayo sa Rapture Day, Kuya Larry. Sama-sama muna tayo maglingkod sa Panginoon kasi na-excite kami. Lalo na sa sa inyo ulit, Kuya Noel, Tito Larry, sa UPS4 group. Sa mga kaabangers, alam nyo ba, itong grupo ay grabe. They are seasoned citizens. Sila Brother R, Tito R, Tita Nora, pero it doesn't hinder them to stop serving God. And ayan, next ka na sa daily live sharing, pero panoorin natin sa Sunday kasi sila ay magpapatotoo sa ating simbahan. And I'm so excited ano yung mga gagawin ng Diyos sa atin. And kaya mga kaabangers, di ba, nakaka-bless, nakaka-excite, nakakapag-uplift and encourage sa buhay natin ang patotoo na mismong from death to life. And bukas muli mga kaabangers, wag nyo po talagang kakalimutan na mag-share, mag-tag, mag-subscribe sa ating daily live sharing. At kung nais mo naman ipagpatotoo yung buhay ng Diyos na ginawa sa buhay mo, please contact us. Please contact me, Maria Razo, or kahit dito sa page natin. Please contact us kasi maraming mga buhay ang may encourage at mabubuo dahil sa inyong patotoo. Kaya maraming salamat, Kuya Noel. Maraming salamat mga kaabangers for staying with us until this 4 p.m. Ayan. May nagpapahabol. Sabi ni Tito Sang, how energetic you are, Kuya Noel, para magpatotoo para kay Jesus. Ikuwento ang buhay na walang kwenta. Ngayon ay may kwento na. Salamat sa Diyos. Kaya papuri, lahat ay sa Panginoon. Maraming salamat mga kaabangers. Bukas, mag-aaral ulit tayo, okay? Ng salita ng Diyos, i-ready nyo ang iyong mga puso, ang iyong Bible at ang notebook. And mag-aaral tayo ng Word of God for tomorrow. Kaya muli, this is Sister Ria. Ito ang ating real life, real talk. Real life talk. See you muli sa araw ng bukas at pinagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat sa panonood. Please subscribe and follow our page. Goodbye!